Good day mga kapiyesa. Welcome back to Super Andre TV. So ayan mga kapiyesa, nagkaroon na naman ulit tayo ng time na makapag-upload dito sa ating channel. So mag-update tayo sa inyo mga kapiyesa sa ating kalagayan ngayon dito sa ating Munting Manuka. So tara, samahan nyo ako, ikot-ikot tayo mga kapiyesa. Yeah, oh oh, good vibes lang sa umaga. Super Andre Capiesa. Maagang gumigising, araw pa lang sumisilip. Kape sa mesa, pangarap ko'y di nauubos. Pawis ang puhunan, lakas ng loob ang dala. Sa farman o trabaho, laban lang araw-araw. So nandito tayo sa ating range 1 mga kapiyesa. So last time ang ginawa natin dito mga kapiyesa ay dito natin ni-range ang ating early bird. Pagkatapos ay inilipat natin sila doon sa ating range 2. So ngayon mga kapiyesa, itong ating mga local ay dito na talaga ito lalaki mga kapiyesa. Hindi na natin sila ililipat, dahil lang ginawa natin last time ay ginagamit natin yung barn na yan para dyan sila mag-stay hanggang 2 months old, and then after that open na sila, and then ililipat natin sa kabilang range para lagyan na naman ng panibagong batch. So sa ngayon ang ginawa natin mga kapiyesa ay dito na muna sila talaga hanggang sa ma-harvest sila, So hindi na natin naalisin dyan kasi lesson learned, kapag tinamaan ng coccidiosis itong batch na ito, tapos ililipat natin sila sa kabilang range at yung ilalagay nating panibagong batch naman dyan ay paniguradong magkakaroon ng coccidiosis, Kasi base sa natutunan natin last time doon sa seminar ni Bro Rugby pala na ginanap sa kanyang farm sa La Union. So nandun si Doc Ramil Di Maculangan. In-explain niya na yung mga coccidiosis na yan mga kapiyesa ay parang nabubuhay yan sa itlog, So parang encapsulated daw sila. Ibig sabihin, kahit na anong disinfect natin, kahit na anong sikat ng araw, ay hindi sila namamatay at nabubuhay sila sa loob ng 2 taon. So ibig sabihin, pag ginamit natin itong range na ito, tinamaan to ng coccidiosis, at possible na magkakaroon ulit ng cocci kapag nilagyan natin ng panibagong batch yan, or kahit next year mo pa gamitin ito. So ang gagawin natin, hindi na natin ililipat itong ating mga local, kasi nagkaroon to ng cocci mga kapisa kahit nag-vaccine tayo, tinamaan sila. Pero okay naman, nakasurvive naman, and wala naman tayong masyadong naging mortality, So iisa lang na damage mga kapisa. So it is good pa rin at nagawa natin kaagad ng paraan. Yan ang kagandahan mga kapisa kapag bakunado sila. Ibig sabihin, hindi naman natin maiwasan na hindi sila tamaan, Pero once na tinamaan sila mga kapisa ay madali lang silang makasurvive at madali lang din gamutin. So tara, ikot tayo dito mga kapisa. So nandito tayo sa loob mga kapisa, ng ating range ng mga for local natin ito mga kapisa. So snack time nila ngayon, 3 times a day kasi kumakain to mga piyesa. Dati 4 times a day, nung mga 1 month to 2 months sila. Ngayon ay mahigit 2 buwan na yung first batch natin diyan, At yung ating second batch dito ay nasa 2 months na din, Kaya nag-adjust na tayo, 3 times a day na lang kami nagpapatoka dito mga piyesa. At ang gamit namin ngayon ay Supremo Infinity 2 mga kapiyesa, Ito yung chick grower crumble natin. Ayan, napakaganda nito mga kapiyesa. Kitang-kita nyo naman yung mga nasa likuran ko. Ayan. Maganda ang feathering ng mga yan kahit na walang damo dito sa aming tawag dito, range area, Kasi ang ginagawa namin diyan mga kapiyesa ay naghahalo kami ng Fortifier 32. Pero sa umaga at hapon lang namin ginagawa 'yon, Ngayong tanghali, puro lang munang Infinity 2. So ito mga kapiyesa ang ating Fortifier 32, So ito mga kapiyesa, hinahalo namin ito sa Infinity 2, Pero ang bigay namin ay tuwing umaga at hapon lang, Bali 20% to 30% ang mixture na ginagawa namin ng Infinity Fortifier 32 doon sa ating Supremo 2. So ngayon tanghali, panoorin natin sila na papakainin ito ni Manoy mga kapiyesa, Puro lang to Manoy, wala mo nang ganito ha. Sa bali sa umaga at hapon pa rin ito ginagawa. Tapos
3 times a day na lang ito kakain. Umaga, tanghali, hapon na, no? Kasi pag nasobra nito sa patuka, mga kapyesa, ay baka sumubra naman taba, no? Ayan. So, ayan. Pinapakain na ngayon ni Manoy, mga kapyesa. Yan. Yan ang aking partner dito, mga kapyesa, si Manoy Junior. Yan ay taga Bicol, no? So, shout out dyan sa mga taga Bicol. Ayan. Maurag ang aking pakain itong aking mga nasa ranging. Ayan, no? Ayan. Tingnan niyo yan, mga kapyesa, oh. Takaw kumain yan. Di ba? So, merienda lang naman yan, mga kapyesa. Yan ay nasa ilang piraso ulit ito, Manoy? 150. 150 lang yan, mga pyesa. Yan ang ating local. So siguro kalahati dyan lalaki, kalahati babae. Pero at least sana maka 80 tayo, no? Na lalaki para naman marami-rami tayong mapabandingan. Yan. So snack time nila, mga pyesa. Yan. So bali dyan na yan sila. Next week, mga pyesa, ayusin namin yung bar na yan. Bali maglalagay na ako ng dapuan dyan, no? Ayan. Ang gagamitin namin siguro hindi na kawayan, ano na lang, tabla. Diyan na kami maglalagay ng dapuan, mga pyesa, kasi hanggang harvest na tong mga to dito. So dito na sila hanggang 5 months na sila diyan, no? So dito na natin sila harvestin. Hindi na natin ito ililipat at hindi na tayo maglalagay diyan ng mga national natin. So puntahan natin ang ating range ng national, mga pyesa. Yun yung mga galing sa ating tent, no? Nilinis na namin ngayon ang gradas. Inalis na rin natin ang tent doon at inalpasan na namin yung aming mga national kahit na wala pa kaming nagawang barn doon, mga kapesa, kasi na sila, medyo nagkakasakitan na sa loob ng tent, no? So tara, silipin natin. So ito ang ating range area ng mga national, mga kapesa, oh. Meron tayo ditong mga nasa 1 month old na, yung iba ay 3 weeks old pa lang. Ayan, pag-alagala na sila dyan. Ito yung mga January born natin, mga kapesa. So, pasok tayo, silipin natin sila. Itong ating gate na autolock. Ayan. So, ito, mga pyesa, medyo madamo pa. Ayan. Mas maganda pa yung damo ngayon dito, no? Kumpara doon sa kabila na nakalbo na. Doon sa kabila dati, tinaniman natin. Nung lumago, wala din naman, kinakain. Ito, sigurado, mga 2 buwan lang to. O baka nga 1 buwan lang ito, mga pyesa, ubos ito, no? So nandoon yung ating mga sisiw, mga pyesa, pag-alagala. Maganda dito kasi madamo, no? Ayan, hindi na namin yan tinabas, hindi na rin namin nilinis. Hayaan na lang nating mapudpod yan ng ating mga sisiw na pag-alagala dito, mga pyesa. So ikutin natin, nandoon sa kabila yung iba, oh. Doon sila, oh. Mapapansin nyo, mga pyesa, ayun, oh. Ayan. So dito, nakakapaglaro sila, mas maaliwalas, para mas maganda yung magiging feedering nila lalo, mga pyesa, no? So dito sila natin pagagalain. Silipin natin dito yung iba, mga pyesa. So ayan sila, oh. Ayan. Oh, di ba? So dito, mga banda dito, wala masyadong damo. Pero ayos lang yan. Ayan sila, oh. Oh. Ito naman, mga pyesa, nasa 160 lang din itong ating national. Kauntian lang, no? Okay na ito. Siguro next season babawi na lang tayo, no? Dahil problema kasi incubator natin maliit, eh. Pero mag-upgrade tayo syempre, mga kapyesa, para mas marami tayong maibahagi sa ating mga kapyesa dyan, no? Ayan. So yung iba, nandyan lang yan sila, paikot-ikot. Andito yung iba sa puno ng mangga, oh. Yan, oh. Yan. Yan. So kanina, mga pyesa, nagmerienda na rin ang ating mga local. Ito namang ating mga early bird, mga pyesa, sa kabilang range, oh. Dito kalbo na talaga to. Wala nang damo. Ayan. So yan naman, ang kinakain naman ng mga yan, mga pyesa, ay ang Supremo Infinity na 2.1. Yun ay mix ng grains at pellets. At may halong Fortifier 32 din, mga pyesa. Manoy, may halo ngayon yan? Wala din, yan. Puro lang din yan, mga pyesa. Umaga tapon na kami nagbibigay ng Fortifier 32. Kasi baka masobrahan naman sa taba at malaki masyado yung ating mga
stags. Ayan mga pyesa, mga 4 months old pa lang yan, no? So lapit tayo dun, silipin natin sila. Pasok tayo dito sa ating range ng ating mga early bird mga pyesa. So may iba na kaming na-harvest dyan. Yung iba dyan, mga ano lang, next week lang, pa-harvest na din. Mamaya kukuha ko rito ng Super Kelso, no? Kasi may kapyesa tayo nag-i-inquire na taga Bulacan. Pero ito, nasisipat ko na mga kapyesa, oh. Yan. Ayan mga kapyesa, oh. Yan, oh. Super Kelso yan. Yan. So ito mga kapyesa, mga 4 months old pa lang. Ayan, oh. Kung makikita nyo sa kapyesa, mabangis na, oh. Oh, astig na, di ba? Yan. Super Kelso yan mga kapyesa, oh. Yan, oh. Yan. And then yung ibang mga babae dyan, Super Kelso, yung mga tanda naman ako, silipin natin mamaya. No? Para maipakita natin sa ating kapyesang nag-i-inquire ng taga Bulacan. So ito mga kapyesa, itong range natin, kung mapapansin nyo, last upload natin, maganda pa ito, no? Kulay green pa. Ngayon, wala na, kalbo na, no? Normal naman dahil yung ganitong panahon, nararanasan talaga natin dito sa Pampanga ito pagka summer time, no? Kahit yung cording area natin mga kapyesa, mamaya itutur ko rin kayo doon. Makikita nyo, ano na din eh, kulay brown na din yung ibang part ng damo, no? May ibang part na medyo malilim pa, so medyo green pa, pero halos 60% ng ating cord, kulay brown na din ang damuhan. Ayan. So ito mga pisa, talagang nakalbo, no? Inalpasan natin sila dito, makapal pa yung damo. Ngayon wala na. Ayan. May mga na-harvest na ako dito, mamaya ipapakita ko sa inyo mga piyesa. Yung iba nandun sa kubo, ayaw bumaba, siguro baka mga busog pa yan. Ayan. No? So 3 times a day rin ang kain nito mga kapiyesa. Ayan. Kunti lang ito. Ito baka pang personal lang natin. May mga ilan tayong mga kapiyesa dyan na nagpupumilit na kumuha dito sa batch na ito. Nagbibigay naman pa. Minsan hindi natin matanggihan. Ayan. Pero as much as possible sana, no, pang personal natin ito kasi baka mangyari na naman katulad last year. No? Tira-tira ang natitira sa atin. Ayan. So tara, puntahan natin. Papakita ko sa inyo yung ibang mga na-harvest ko na, no, na kabatch din ito mga kapiyesa. Yun yung mga nag-alpha talaga, no. Papogi talaga nito mga kapiyesa, oh. Ayan, no, Super Kelso yan. So tara, punta tayo doon sa mga naka-hardening mga kapiyesa. So nandito mga kapiyesa ang ating mga na-harvest na, no, ng mga early bird na sinasanay natin ngayon sa cord, no, at dapuan. So last time mga piyesa, diretso na namin silang kino-cord, no. Ngayon dahil yung aming cording area kasi mga piyesa, ayusin ko rin ito. Lalagyan ko to ng base na konkreto bago patungan ng TP, no. At magre-repaint kami ng mga TP, kaya pansamantala dito muna sila, no, sa ating dating breeding pen, no. Nilubos-lubos namin na rin gamitin itong breeding pen natin mga piyesa kasi baka 2 months from now ay madidemolish na rin ito dahil nga itong ating cording area, ayan, didiretso na yan mga piyesa papunta doon sa may likuran, ayan, hanggang doon sa bakod mga piyesa. So diretso sila doon, magiging extension na ng ating cord, no, kasi medyo mas marami tayong production ngayon kumpara last year. Baka makapag-harvest tayo dyan ng mga 200 stag. Ikaw lang itong ating ating cording area. So tingnan natin mga piyesa itong ating mga na-harvest na, no. So papakita ko sa inyo mga piyesa, lapit ko lang. So ito mga piyesa ang ating claret, yan. Yan. Yan mga piyesa, claret natin yan, no. Yan talagang pinakauna nating na-harvest, no. Mas matapang talaga siya doon, no, sa range. Ito naman ang ating Super Andre Gray. Ayan, ideal for broodstag din ito mga piyesa. Selected natin ito para gawin nating broodstag. Ayan. Pogi ng claret mga piyesa, oh. Na, ganda, oh. Oh, di ba? Ayan. So ito naman ang ating Super Andre Gray. Ayan. Then andyan yung ating Super Andre White. Ayan. Then ito ang aking isa sa mga pinaka nagustuhan sa lahat ng gray natin mga piyesa, no. Ayan ang may lumabas ka piyesa na green legs, ayan.
Yan, straight comb, napakapogi, pulang-pulay mukha, maganda buto niyan mga piyesa, maganda stasyon. At green-legged siya mga piyesa. So ito, magiging personal broodstag natin ito for next season mga piyesa. Ayan, napakagandang manok niyan. Ayan, dito naman sa kabila, no, nandito yung mga copper gold ni Bro Junjun de Guzman ng JMG Vikings, no. Dito muna siya. Ayan. Diyan muna sila. Medyo maayos naman na. So papakita ko lang sa inyo mga pyesa, no, dito sa ating cord. Ayan, dito naman tayo sa ating cord kung anong update dito. So ito naman mga pyesa ang ating cording area. Kung mapapansin nyo, ayan, sinabi ko kanina na kulay brown na, no. So summer na kasi mga pyesa at faded na rin ang ating mga TP. So aayusin natin ito, no. Bali, ang plano namin dito mga pyesa ay lagyan ko to ng concrete base ang mga bawat TP, no. Sa ngayon kasi ang nakalagay diyan mga pyesa ay hollow blocks. Ayan. Kung makikita nyo, naglagay ako ng hollow blocks muna. So diyan ko nilalagay yung kanilang paso. Pero ayun nga, nakakalkal lang din nila mga pyesa eh. Lumalalim din yung sa may bandang harapan. Kaya ang gagawin natin, kung ano talaga yung sukat ng ating base ng TP, so lalagyan natin yung kwadrado na buhos na semento bago natin ipatong yung TP. Ayan, para mas maganda, no? So, ito mga pyesa, adjust ako ng aking kinakatayuan para mas makita nyo, no, kung saan tatakbo itong aking cord area, no, na gagawing extension. So, ayun mga pyesa, oh. Yan. Dito, mas maganda ang view rito. Ayan. Kung mapapansin yon sa likod mga pyesa, yun yung ating mga breeding pen dati, di ba? Ngayon, i-demolish natin yung breeding pen na yan siguro mga 2 months from now. And then dito tayo magtatayo sa side na ito. Ayan. Diyan tayo magtatayo ng medyo mas maayos na breeding pen mga pyesa. Flock mating pa rin ang gagawin natin. Then siguro maglagay tayo ng mga good for 20 heads lang na battery type. And then dugtong tayo dito sa dulo mga pyesa ng ating gagawing brooder. So ang brooder natin, diyan na rin natin gagawin isang buong, kumbaga isang buong structure na yan, paikot, pahaba mga pyesa, no? Ang brooder natin ay po-flooringan natin ng semento, tapos ay rice hull natin, and then parang breeding pen siya, no? Ang design niya. Ayan, para mas maganda at mas marami tayong mapoproduce. And then itong cord natin na ito, mga pyesa, ayan, didiretso na ito hanggang doon sa may yero na bakod, no? So diretso na yan para at least mas maluwang. Siguro makapag-add pa tayo dyan mga pyesa, mga 40 TP pa. So at least marami-rami na tayong may cord, no? Ayan ang ating cording area ngayon, no? Kulay brown na. Yan. So yung ating gradas mga pyesa, tinanggal na namin doon yung ating mga nakatayong tent, no? Silipin natin mga pyesa dahil may mga ilan-ilan tayo mga ihahanda na doon, no, na mga pang ano lang, pang libang-libang lang mga pyesa. So puntahan natin ang ating gradas dito mga pyesa, no. Nilinis na namin yan kanina, no. Tinanggal na natin diyan yung ating tent. Ayan, wala na tayong tent diyan. Malinis na yan. Ang gawin natin, ding, lagyan mo ding ng tubig itong ano, ding, pasuyo ako. Yung ating, yan. Diligan natin ito. Ayan, para gumanda yung lupa. So ito na mga pyesa, oh. Dati, yan, may mga bakat-bakat pa ng, pinaglagyan natin ng tent 1, tent 2, tent 3. Oh, ayan. Ngayon, wala na. Ayan. Meron na lang tayo ritong natitirang last batch ng ating national. So, kunti lang naman ito mga pyesa. Nasa 40 plus na lang ito. Nandyan sila sa loob. Oh. Ayan. So, ito yung ating brooder dito mga pyesa. Hindi naman sagabal sa ating gradas yan. Ayan. So, padidiligan natin ito. Ayan. Para makapag-review na tayo dito mga pyesa ng ilan sa mga natitirang mga bull stags natin dyan. Ayan, si Tanding. Ayun. Sige ding, diretso mo. Turo ko sa ding paano. Ayan nga pala mga pyesa, no. Meron akong bagong bloodline dito sa farm mga pyesa. Ayan, ang ating Tornado Hats. So yan mga pyesa, F1 yan ng ano, F1 yan ng
Banahaw lines, no, na inavail ni Kulingling. Yan si Kulingling Game Farm. Ayan si idol natin na may magandang tornado hats. Ito mga piyesa, niregalo niya lang ito sa akin, no, dahil niregaluhan din natin siya mga piyesa ng Super Kelso na baby pullet, saka pure din na Gary Gilliam Roundhead ng kanyang pangpanibagong bloodline din, no, sa kanyang manukan. Kasi mga piyesa, more on siya doon, more on dark fall siya. So nagkaroon siya sa atin ng Gary Gilliam Roundhead at Super Kelso. Ayun. Then ito naman ang ating Super Andre Gray. Ayan. Yan ang tatay ng mga gray kanina mga piyesa na ating in-harvest. And then subukan natin mag-avail ng lemon siguro, no, kaya Mount Banahaw. No, dahil meron tayong lemon naman dito mga piyesa ni BTX. So para magkaroon lang to ng ibang linyada. O lemon pa din pero kay Mount Banahaw naman subok tayo. So ito ang lemon na galing kay BTX. Ayan mga piyesa, talagang kulay brown na talaga ang ating cord. Ayan, no. Dahil summer na mga piyesa, no. At ang ating mga tipi medyo faded na rin. So ayusin natin ito, no. Maglalagay tayo diyan ng tawag dito, concrete platform, kasi nga mga piyesa yung hollow blocks, ang ginagawa ng ating mga manok, ayan, no, kinakalkal din nila yung ayan, ilalim ng tipi, yung hollow blocks ay halos lumutang na, oh. So gagawin natin dyan mga piyesa ay lagyan natin talaga yan ng buong concrete base, no, bago natin ipatong yung ating tipi, and then naayusin natin itong mga cords natin, bago natin to pinturahan, no, ang ating mga tipi. Ayan. So yun lang mga piyesa, no, munting update lang dito sa ating munting manukan. Ayan, maraming salamat sa pagsubaybay nyo kay Super Andre. Ayan, at sa lahat ng mga kaibigan natin at mga subscriber natin dyan ng mga OFW, mag-ingat kayo lagi mga piyesa. At enjoy po sa panonood, no. Kasi ako mga piyesa, lagi rin naman ako nanonood dati ng YouTube, no, nung ako'y nasa ibang bansa pa. So normal na yon, talagang every weekend ang sarap magkaroon ng tawag dito, moment na nanonood ka sa mga ganitong content, no. Siyempre may konting konting tagay-tagay sa lamesa mga piyesa. Chicken talk kasama ng mga tropang mahilig din sa manok. So, yun lang. Maraming salamat po, and ingat po tayong lahat. God bless po.